Gumaganda. Magandang araw! Kami ang ika-4 na grupo at sa araw na ito ay ating tatalakayin ang konseptong papel. Pero bago tayo dumako sa mismong aralin, mahalaga munang maunawaan natin kung ano nga ba ang tinatawag na konseptong papel. Ang konseptong papel ay isang maikling dokumento na naglalaman ng pangunahing ideya, layunin at kahalagahan ng pananaliksik. Dito nakasaad kung ano ang paksa, bakit ito pinag-aaralan at paano ito isasagawa. Sa madaling sabi, ito ang plano o balangkas ng ating pananaliksik bago pa man tayo magsimula sa pangangalap ng datos. At upang maging matagumpay ang ating pananaliksik, kinakailangan natin ng isang mahalagang kasanayan at ito ay ang pagtatala. At ito ngayon ang magiging sentro ng aking tatalakayin. Aralin 1. Kasanayan sa pagtatala bilang salalayan ng pananaliksik. Layunin. Matapos ang araling ito, inaasahan na ang mga mag-aaral ay naiisa-isang mga paraan ng pagkakamit ng kasanayan sa pagtatala bilang salalayan ng pananaliksik. Narito ang mga hakbang sa pag-aayos ng mga tala. Una, paghahanda ng mga index card. Pangalawa, pagbasa ng mga datos. Pangatlo, pagtatala ng bibliography. Pang-apat, pagtala ng mga nakalap na datos. At panglima, pag-aayos ng mga index card. Dumako muna tayo sa pangunang hakbang, ang paghahanda ng mga index card. Gumagamit tayo ng mga index card upang maisulat at maisaayos ng mainam ang mga impormasyon. Ang 3x5 card ay para sa bibliografiya at ang 4x6 card naman ay para sa mga datos o impormasyon. Mainam na maghanda ng hindi bababa sa 50 o 50 na index card o higit pa, depende sa dami ng impormasyon na kinakailangan sa pananaliksik. Ganon lamang ang pangunang hakbang. Ang pangalawang hakbang ay ang pagbasa ng mga datos. Dito ginagamit ang mga teknik tulad ng skimming, browsing at scanning na natalakay na rin sa nakalipas na pagtatalakay. Ito ay mabilisang paraan ng pagbasa upang agad makita ang mga mahalagang impormasyon na kinakailangan natin sa ating pananaliksik. Kaya't mahalagang tanungin ang sarili na, kailangan ko ba talaga ang akdang ito sa aking paksa? Sa ganitong paraan, mas mapapabilis at magiging epektibo ang pangangalap ng datos. Dumako naman tayo sa ikatlong hakbang, ang pagtala ng bibliography. Ito ay natalakay na rin ng nakaraang grupo, ngunit bilang pag-uugnay, muli nating bibigyang diin ang pagtatala ng bibliography ay mahalagang bahagi ng pananaliksik. Sa 3x5 na index card, tinatala natin ang mga mahalagang detalye tulad ng pangalan ng author, pamagat ng libro o journal, lugar ng publikasyon, pangalan ng palimbagan, petsa ng publikasyon, at pahinang pinagkunan. Ang bahaging ito ay napakahalaga upang magkaroon tayo ng organisadong listahan ng mga sanggunian na magagamit sa ating pag-aaral. Ang ika-4 na hakbang ay ang pagtala ng mga nakalap na datos. Dito isinusulat ang mismong impormasyong nakuha sa mga babasahin. May 3 paraan upang gawin ito. Una, pagkopya ng buong pahayag. Pangalawa, pagparaphrase o paggamit ng sariling salita. Pangatlo, pagbuod o pagpapaikli ng mga mahahalagang ideya. Kapag buong CP ang kukunin, siguraduhing tama ang pagkopya. Kung ideya lang, gumamit ng sariling pangungusap upang maiwasan ang plagiarism. Sa wakas ay nasa panghuli na tayong hakbang at ito ay ang pag-aayos ng mga index card. Sa bahaging ito, inaayos natin ang mga card ayon sa alpabeto o ayon sa code na itinakda batay sa ating balangkas. Sa ganitong paraan, mas madali nating mahanap at magagamit ang mga impormasyong nakatala. Ating tandaan na ang sistematikong pagtatala ng datos ay napakahalaga sa pananaliksik. Kung tayo ay marunong mag-organisa ng ating mga tala, mas mapapadali ang proseso ng pagsulat at maiwasan ang pagsasayang ng oras sa paghahanap ng impormasyon. Sa kabuuan, ang kasanayan sa pagtatala ay hindi lamang basta pagsulat ng impormasyon, kundi isang mahalagang hakbang tungo sa maayos at matagumpay na pananaliksik. Ito ang nagsisilbing pundasyon sa pagbubuo ng ating konseptong papel at sa buong proseso ng research. At dito nagtatapos ang aking bahagi ng ulat. Ngayon ay dadako naman tayo sa kahulugan at bahagi ng konseptong papel.
Ngayon naman ay talakayin natin ang pangalawang aralin, ang kahulugan at bahagi ng konseptong papel. Ang layunin nito ay pagkatapos ng araling ito, ang mga pang-aaral ay inaasang natutukoy ang kahulugan, mga bahagi at pamantayan sa pagsulat ng isang konseptong papel. Ang kahulugan ng konseptong papel ay naglalahad ng kabuuang ideya na nais paksain, tuklasin, linawin, at tukuyin sa isang pananaliksik. Ito ay nagsisilbing preview o paunang pagpapakilala sa kabuuan na nilalaman ng konseptong papel. Mayroong 4 na bahagi ang konseptong papel na nagbibigay linaw sa kabuuan ng pananaliksik. Talakayin natin ang bawat bahagi. Una, ang rasyonal. Ang rasyonal ay bahagi ng konseptong papel na nagsasalaysay kung saan nagmula ang ideya ng paksa. Ito ay sinasagot ang tanong kung bakit mo napili ang iyong paksang pag-aaralan. Dito ay sinasaad kung bakit mahalaga at bakit makabuluhan ang iyong paksa. Pangalawa ay layunin. Ito ay nagsasalaysay ng pakay o nais gawin ng mag-aaral. Kumbaga, ito ang nagsasaad ng end goal. Sa madaling salita, ang layunin ay tumutukoy sa nais mong makamit o patunayan sa paksang pinag-aaralan. Sa pananaliksik, ang layunin ay nagbibigay linaw sa mga research problem na nais mong solusyonan. Maaaring ito ay nasa anyong patanong. Nahati sa 2 bahagi ang layunin. Una, ang pangkalahatang layunin at pangalawa ay tiyak na layunin. Sa pangkalahatang layunin, itinatalakay ang kabuuang nais matamo ng isang panaliksik. Ito ang malawak na tanong na maaaring maglaman ng hypothesis or thesis sa pangungusap. Sa madaling salita, ang pangkalahatang layunin ang pinakamalawak na layunin at kabuuang gustong makamit ng mananaliksik. Pangalawa ay tiyak na layunin. Ito ay masasagot ang mga particular na tanong o maiisa-isang mailarawan ang mga nais makamit sa dulo ng pananaliksik. Sa madaling salita, ang layunin na ito ay mas espesipikong layunin. Ito rin ay particular na layunin kung paano makakamit ang pangunahing layunin. Sa madaling sabi, sa pangkalahatang layunin, ito ay sumasagot sa tanong na ano ang kabuuang nais mong matuklasan? At para naman sa tiyak na layunin, paano ko ito aalamin o gagawin? Ikatlong bahagi ng konseptong papel, ang metodolohiya. Ang metodolohiya ay naglalarawan ng pamamaraan o hakbang na gagawin upang makamit ang mga layunin ng pananaliksik. Halimbawa, ang pangangalap ng datos, paggamit ng survey, pakikipanayam at pagmamasid. Dito sa metodolohiya, ito ay nagpapaliwanag kung paano isinasagawa ang pananaliksik. Ito ay karaniwang naglalaman ng disenyo ng pananaliksik, respondents o kalahok, instrumento ng pananaliksik, pamamaraan ng pangangalap ng datos, at pagsusuri sa datos. Ang panghuli ay ang inaasahang bunga. Ito ay nagsasaad ng nakikinitang resulta. Sa puntong ito na ikaw ay nakapili ng paksa, nakagawa na ng balangkas, at nakapangalap na ng datos, inaasahang makapagbibigay ka ng matalinong hula o prediction sa kung totoo o hindi ang iyong hypothesis o thesis na pangungusap. Sa madaling salita, ito ay inaasahang kalalabasan o posibleng sagot sa mga research problem ng pananaliksik. Dito na nagtatapos ang mga bahagi ng konseptong papel. Ngayon, dumako naman tayo sa mga pamantayan sa pagsulat ng konseptong papel. Ang mga pamantayan sa pagsulat ng konseptong papel ay tumutukoy sa mga bagay na dapat sundin o alalahanin tuwing gumagawa ng konseptong papel. Pang-una, tiyak na paksa. Ang isang konseptong papel dapat na matutukoy ng iyong mambabasa, guro o tagapayo ang nais mong paksain. Malinaw itong nakasaad at mas mainam kung sa simula pa lamang ng konseptong papel ay mababasa na agad ang tiyak na paksa. Dito, sinasabi na dapat may tiyak na paksa ka na para sa iyong papel na isasagawa. Sa pamamaraang ito, agad na malalaman ng mga mambabasa kung tungkol saan ang konseptong papel. Pangalawa, tungkol lamang sa paksa. Naglalaman ito ng salaysay tungkol sa paksa, kahit na naglalahad ng personal na dahilan ng pagpili ng paksa sa rasyonal ng konseptong papel ay hindi dapat lumalayo sa pagtalakay ng paksa, maging sa layunin at inaasahang bunga.
Dapat ay tungkol sa paksa lamang ang lamanin nito at hindi ng iba pang konsepto na maaaring makalito sa mga mambabasa. Mahalaga na ang focus o nilalaman ng iyong papel ay tungkol lamang sa isang paksa. May iwasan nito ang pagliko sa ibang usapin at hindi magbibigay ng kompusyon sa mga mambabasa. Pangatlo, kombinasyon ng pagsulat. Sumusunod ito sa mga kombinasyon sa pagsulat. Ibig sabihin ay tama ang pagbabantas, pagbabaybay, gramatika at organisasyon ng ideya ng buong konseptong papel. Ang konseptong papel na sumusunod sa tamang kombinasyon ng wika ay papel na madaling basahin. Kagaya ng aking binasa, ang pagsunod sa tamang kombinasyon ng wika ay makakapagbigay ng klaro at diretsong mensahe sa mga mambabasa. At ang panghuli, introduksyon, katawan, wakas at mga sangkap ng pananaliksik. Naglalaman ng mga sangkap ng isang pananaliksik, ang konseptong papel ay dapat naglalahad ng paksa sa wasto, maayos at malinaw na pagkakasunod-sunod. Ang paggawa ng konseptong papel na nakaayon sa tamang pagkakasunod-sunod ay nagbibigay ng malinaw na mensahe at impormasyon sa mga makakabasa nito. Ngayon ay tatalakayin natin kung ano nga ba ang layunin, bakit ito mahalaga, at kung paano ito isinusulat ng epektibo. Ano nga ba ang layunin? Ang layunin ay isang malinaw na pahayag ng mga mithiin o target ng gagawing proyekto, sulatin o pananaliksik. Sa madaling sabi, ito ang nagsasabi kung ano ang gustong makamit ng isang gawain. Bakit nga ba mahalaga ang layunin? Mahalaga ang layunin dahil nagbibigay ito ng direksyon sa ating ginagawa. Ito rin ang ginagamit bilang sukatan kung naging matagumpay o epektibo ba ang ating proyekto, pananaliksik o sulatin. Kung walang malinaw na layunin, mahirap malaman kung tama ang ating tinatahak na direksyon. Ito naman ang katangian ng mabuting layunin. Ang isang mabuting layunin ay dapat sumusunod sa tinatawag na SMART na katangian. Panguna, specific. Dapat tiyak at malinaw. Pangalawa, measurable. Dapat nasusukat ang resulta. Pangatlo, achievable. Dapat makakamtan sa makatotohanang paraan. Pang-apat, realistic. Dapat makatotohanan at tumutugma sa kakayahan. Panghuli ay time-bound. Dapat may tiyak na panahon kung kailan ito matatapos. Sa pamamagitan ng mga katangiang ito, mas nagiging malinaw at organisado ang ating layunin. Meron tayong dalawang uri ng layunin. Pang-una ay ang pangkalahatang layunin. Ito ang pinakamalawak at kabuuang mithiin. Halimbawa, may isulong ang kalinisan sa paaralan. Pangalawa naman ay tiyak na layunin. Ito naman ay mas detalyado at nagsasaad ng mga hakbang para makamit ang pangkalahatan. Halimbawa, magdaos ng cleanup drive tuwing Biyernes ng hapon. Ibig sabihin, mula sa malawak na mithiin, hinahati ito sa mas maliit at konkretong hakbang. Nilalaman ng lesson sa pagbasa at pagsulat. Sa aralin natin sa pagbasa at pagsulat, may ilang bahagi tayong tinatalakay. Pang-una, pagpapakilala sa rasyonal at layunin. Dito tinutukoy ang kahulugan at gamit ng dalawang ito. Pangalawa, pagkilala sa mahahalagang katangian. Alin ang mabuti o hindi mabuting layunin o rasyonal. Pangatlo, pagkakaiba at ugnayan. Ipinapaliwanag kung paano nagtutulungan ang rasyonal at layunin. Pang-apat, mga halimbawa. Pinabasa at sinusuri ang mga aktwal na halimbawa. Pang-lima, pagsasanay. Dito ginagawa ng mga mag-aaral ang sariling bersyon ng layunin. Pang-anim at panghuli, paglalapat. Isinusulat ang rasyonal at layunin para sa isang aktwal na proyekto o sulatin. Sa kabuuan, ang pagsulat ng layunin ay napakahalaga dahil ito ang nagbibigay direksyon, inspirasyon at gabay sa ating mga proyekto at pananaliksik. Kung malinaw ang ating layunin, mas madali nating makakamit ang tagumpay ng ating pananaliksik. Dumako naman tayo sa ating ika-4 na aralin. Ang pamamaraan ng pananaliksik o mga paraan ng pananaliksik. Ang bahaging ito ay tumutukoy sa mga hakbang o metodong ginagamit ng mga mananaliksik upang makalikom ng datos at makabuo ng konklusyon. Depende sa layunin ng pag-aaral, maaari tayong gumamit ng isa o higit pang paraan ng pananaliksik upang makakuha ng mas tumpak o maaasahang resulta. Unang-una, mayroon tayong tinatawag na survey o survey method.
Ginagamit ang paraang ito upang makakuha ng impormasyon mula sa maraming tao sa pamamagitan ng mga talatanungan o questionnaire. Halimbawa natin dito ay kung gusto nating malaman ang opinyon ng mga estudyante tungkol sa online learning, kung maaaring magpamahagi ng survey form upang malaman ang kanilang mga karanasan at pananaw. Naman ay meron tayong interview o interview method. Sa paraang ito, ang mananaliksik ay nakikipanayam sa mga piling tagapagbigay ng impormasyon, maaaring guro, eksperto, o taong may karanasan sa paksa. Halimbawa, kung ang paksa ay tungkol sa academic stress, maaaring kapanayamin ang mga guro o guidance counselor upang makakuha ng mas malalim at napaliwanag. Ang pangatlo naman ay ang obserbasyon o observation method. Dito ang mga mananaliksik mismo ang nagmamasid o nag-oobserba ng kilos, ugali o sitwasyon ng mga kalahok. Halimbawa, kung ang pag-aaral ay tungkol sa disiplina ng mga estudyante sa loob ng silid-aralan, maaaring obserbahan ng mananaliksik ang aktwal na gawin ng mga estudyante habang nagkaklase. Pang-apat naman ay ang paggamit ng dokumento o sekundaryong datos, o tinatawag din nating document analysis. Sa paraang ito, sinusuri ng mga mananaliksik ang mga umiiral na tala, libro, artikulo o record upang makakuha ng datos. Halimbawa, maaaring gamitin ng mga mananaliksik ang lumang aklat o estadistika mula sa gobyerno bilang batayan ng pag-aaral. Ito ay madalas gamitin kapag limitado na ang oras o kapag ang mga naunang pananaliksik na maaaring pagkuhanan ng impormasyon. Ang panghuli naman ay ang eksperimento o experimental method. Ito ay ginagamit kung nais subukan ng isang palaisipang siyentipiko o hypothesis. Sa paraang ito, kinokontrol ng mananaliksik ang mga variable upang malaman kung alin ang nagdudulot ng pagbabago. Halimbawa natin dito ay maaari nating alamin kung nakakaapekto ba ang musika sa konsentrasyon ng mga estudyante habang nag-aaral. Sa kabuuan, ang paraan ng pananaliksik ay mahalagang hakbang upang makakuha ng tama at maaasahang impormasyon. Ang bawat paraan ay may kanya-kanyang gamit at kahalagahan, depende sa layunin at uri ng pag-aaral. Kaya bilang mga mananaliksik, dapat nating piliin ang pinakaangkop na pamamaraan upang maging kapani-paniwala at makabuluhan ang ating pananaliksik. Susunod naman natin ay ang mga inaasahang bunga ng pananaliksik. Ang inaasahang bunga ay tumutukoy sa resulta o kinalabasan na maaaring makabit kapag natapos na ang ginagawang pag-aaral. Sa bahaging ito, ininalahad ng mga mananaliksik kung ano ang inaasahan nilang maging output, epekto o benepisyo ng kanilang pananaliksik. Unang-una, mayroon tayong resulta ng pag-aaral. Sa bahaging ito, ipinapakita kung ano ang naging konkretong bunga o kinalabasan ng pananaliksik. Halimbawa, kung ang mga paksa ay tungkol sa peer pressure, maaaring lumabas sa pag-aaral ang karamihan ng mga estudyante ay nakakaapekto ng peer pressure sa pagbili ng mga gamit. Ibig sabihin dito, pinapakita ang mga natuklasan na sagot sa mga layunin o tanong ng pag-aaral. Ang pangalawa naman ay ang anyong pisikal ng papel. Dito binabanggit kung ilang pahina ang kabuuan ng pananaliksik at kung ito ay makinilyado o komputerisado. Bagamat tila technical na detalye lamang ito, mahalagang maisama upang makita ang kabuuang presentasyon ng pananaliksik. Ang pangatlo naman ay ang mga idinagdag na bahagi. Kadalasang isinasama rito ang appendix, gaya ng mga larawan, liham, biodata ng mga mananaliksik o iba pang dokumentong sumusuporta sa pag-aaral. Ito ay nagsisilbing patunay o karagdagang ebidensya na magpapatibay sa resulta ng pananaliksik. At ang panghuli naman ay ang pagpapakita ng kahalagahan. Sa bahaging ito, ipinapaliwanag kung paano makakatulong ang resulta ng pananaliksik sa mga tao, institusyon o lipunan. Halimbawa, kung ang pag-aaral ay tungkol sa time management ng mga estudyante,
maaaring makatulong ang mga natuklasan upang makagawa ng mga programang makapagpapaunlad sa kanilang akademikong performance. Sa kabuuan, ang inaasahang bunga ng pananaliksik ay hindi lamang simpleng resulta ng pag-aaral, kung hindi ito rin ay sumasalamin sa kahalagahan, kontribusyon at konkretong epekto ng pananaliksik. Ipinapakita nito ang bawat pag-aaral ay may layuning magbigay ng bagong kaalaman at makapag-ambag ng solusyon sa mga institusyong panlipunan o pang-akademiko. Dito na nagtatapos ang aming report. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.